31 overseas Filipino workers from the Middle East have returned home, with 50 more set to arrive in the coming days as the government continues its voluntary repatriation efforts. Here's the report. 31 overseas Filipino workers from the Middle East returned to the Philippines on Tuesday night, June 24. Of the 31 repatriates, 26 came from Israel, 3 from Jordan, 1 from Palestine, and 1 from Qatar. Another 50 OFWs are expected to arrive on June 26 or 27. So far, the Department of Migrant Workers has received a total of 311 repatriation requests. We have 30,000 plus OFWs in Israel. And the number that OIC Secretary Bai just said, about 311, that's around roughly 1%, right? But since there was an imposition of alert level 3, what I think yung umakyat is the confirmed repatriation. Why? Because we do receive calls. Our embassy, our offices, OWA, and DMW. But after those calls of initial repatriation, we call them back if they are really sure that they want to be repatriated. So based on those calls, we have confirmed, of course, the first 26, and then this additional 50, and then another 20. All returning OFWs are entitled to 150,000 pesos in immediate financial assistance, 75,000 pesos each from OWA and the DMW. They will also receive additional support from DSWD, DOH, and TESDA. So, iba-iba naman ang services that will be offered by the different government offices. Ang importante dito, ang una nating mantra o yung una nating kailangan gawin is to assure the safety of our Filipino workers. Meanwhile, 470 OFWs in Israel have already received various forms of aid, ranging from financial assistance and temporary shelter to food packs and hygiene kits. The DMW is also studying the feasibility of chartering a flight for future repatriations. DMW and OWA stressed that assistance is extended to both documented and undocumented OFWs. OWA also reminded the public not to spread false information, especially with 270,000 OFWs currently in Qatar, where a U.S. base is located. The agencies assured the public they are ready should the government raise the alert to level 4 and confirm that there is sufficient funding for any repatriation effort. Sapat at kung hindi man, nandiyan naman ang DMW. Magkatulong kasi kami ng DMW ang ERF at saka Action Fund combined para sa ating mga OFWs. Hindi po tayo magkukulang sapagkat meron po tayong Action Fund and isa po yan sa purpose ng Action Fund for repatriation and for evacuation. The Action Fund is also for legal assistance, for medical assistance, not only on warlike situations, but also to answer for the labor and legal cases of our Filipino workers, and also for the matter on the legal retainers. For News 5, Laila Pangilinan, we are One News. To talk more about the repatriation of OFWs in the Middle East, we have DFA Undersecretary Eddie Vega joining us again today. Good morning, Yusek. Good morning, magandang araw. Okay, so we were talking about po yung mga proseso po dito. Can you give us details about it? Katulad na lamang po nitong 150,000 financial aid na ibibigay po sa ating mga OFWs na babalik po dito sa ating bansa. Ito po ay pinangako ng migrant workers, no? Department at kagabi, may dumating na 26 from Israel plus 5 more than Jordan and Qatar and Palestine. Yung na-delay dahil nagkaroon nga ng temporary closure ng airspace, no? Qatar. Pero nakarating din kagabi. Kasama po si Secretary ng Qatar. Doon mismo sa airport,
Binigay sila ng 150,000 pesos each. At saka nangako yung ibang department, sa DOH nandun din, na kung kailangan ng health assistance, psychosocial, assistance kaya bibigay. No? So, ito po yung inikayat namin sa mga Pilipino na pag umuwi sila under voluntary repatriation program, hindi basta kung bibigyan yung plano ng ticket, tapos uwi dito, tapos bahala na kayo. May financial year. Saka reintegration din, meaning, tutulungan sila maghanap ng trabaho dito at pwede naman silang ma-deploy sa ibang bansa kung gusto pa nila. So, ganun po. Totoo po yun, yung 150,000 pesos. Yeah. Just want to clear this lang po, Yusek. This is a one-time assistance na ibibigay sa kanila, itong 150,000. And pagbalik po nila dito, ilang araw yung aantayin nila to process this para po makuha nila kaagad itong 150,000 na financial aid? Okay. You can consult BMW and OWA better than it. Pero ang practice is pag uwi dito, doon mismo sa airport binibigay. Okay. Doon mismo sa airport binibigay. Yan ang experience namin pag sumasalubong kami ng OWs. Doon mismo binibigay. Of course, tutuloy yung pangalan, may papapirma. Pero kung hindi doon, certainly within a few days, na-receive na nila. Pwede rin na dinadala sila sa DMW mismo. It's something na kung hindi, you can consult Secretary Kakdak and his team. But that's something na pinangako niya, utos ni Presidente, yung na kailangan tulungan sila. One time, no? Kasi may umaasa na, let's be frank, no? Minsan yung mga Pilipino sabi, pag uuwi ako, tutulungan niya ba ako? Ang ibig nila sabihin, parang pensionado na, no, we cannot do that. Merong 110 million Filipinos na iba, no? So, in other words, one time, para lang may cash agad sila. Right. At saka, may nagsasabi, well, hindi malaki yan. 2 buwan o 3 buwan sweldo lang yan dito sa Israel. Kaya nga voluntary po, hindi namin hugutin kahit pilitin umuwi. That's right. Yusek, given po yung truce or yung temporary ceasefire in place na nangyari po between Israel and Iran, ano po ang magiging tugon ng pamahalaan natin with regards to yung alert level? Status quo po ba or mag-adjust po tayo? Now, of course, we'll wait for the official statement of the President. But the DFA about the ceasefire, of course, we welcome it. Of course, we've long wanted the escalation tension. Now, about the alert level. Ang gumagawa niya hindi basta-basta, inaagad, hiningi namin yung payo ng ambassadors. So, now, maaga pa yung ceasefire. So, kung naalala nyo, of course, weeks ago, nag-umpisa to, sabi, bakit hindi yung ginagawang mandatory? Meaning, bakit hindi forced evacuation? Hindi na voluntary. Kaya sabi namin, hindi pa tayo umabot sa sitwasyon na talagang breakdown na. Kasi nagtatamaan ng missile, pero kung walang missile attacks, yung buhay sa Tel Aviv o sa Tehran, sa lugar, may pagka as normal as can be, no? So, sabi namin, at saka ayaw pa umuwi. So, voluntary lang. Kaya hindi namin, imagine mo kung ginawa namin mandatory noon, yun pala magkakaroon ng peace. No? So, baliktad naman ngayon. Yeah. Merong ceasefire. Huwag tayo mamadali na ibalik na wala ng voluntary repatriation. In other words, yes, of course, palaging may review yan, palaging pwedeng ibaba. Yeah. Hintay namin, huwag na tayo maging mamadali. Pagdasalan natin mag-hold. Mamayang kolte, bukas, next week, nagbabarila na naman. So, certainly, we will consider lowering it sa the previous levels based on the advice of ambassadors actually on the ground na ang kanilang basehan, yung nakikita nila mismo doon at hindi dahil sa sinasabi sa BBC o CNN or whatever foreign news outlet. Yusek, buti you mentioned on the ground. Ano po ang sentiment ng mga tao natin on the ground sa Israel and Iran in terms of yung volatility? Is it life normal lang ang day-to-day nila or medyong ano na sila, guarded na sila? Okay, sa Israel, depende yan kung gano'ng katagal sila doon. Yung mga more than 3 years, 4 years, medyong veterano na, they know it. I mean, this is part of life dito. They accept na
Minsan-minsan, may gera with its neighbors. Tapos papapapapapapon sila o dahil minsan. Meron naman Iron Dome in Israel. Yes. They expect it. Of course, siyempre, ang pamahala, anybody would be concerned. Pero yung mga newcomers lang, yung wala pang 1 year, or kaya yung mga scholars, Israel always gives scholarships, agricultural training, ano. And yung, dahil bagito lang, medyo kakabahan sila. Pero yung veteran, the majority of the 30,000 are all right. Now, Iran is a different case. Yung Iran, 1,000 plus, wala rin gustong umuwi. But basically, that's because yung mga Pilipina doon are family members ng Iranian, mga may asawa. Yung 1,000 or so, karamihan, they're not as OFWs. Wala pang 20 na OFW. Yeah. Now, yung mga OFW mismo, yung nagtrabaho sa household, ganyan, karamihan, gusto umuwi. Dahil, siyempre, wala naman silang defense mechanism tulad ng Israel. Pero, yung iba naman Pilipino, lumikas lang ng Tehran, pumunta sa province, pero walang balak mabulit na nila. So, good news is, walang mass desire to abandon the country. Pero kung kailangan, yeah. Okay. All right, thank you for that update. Yusek, for now, that will be it muna. Thank you, DFA. Dala na lang natin matuloy yung pista, kapayawan. Mabuhay! Mabuhay po, Yusek. Thank you for joining us. Thank you, DFA Undersecretary Ed De Vega, for joining us.